Kumusta mga mag-aaral? Ngayong araw, ang ating tatalakayin ay tungkol sa talento mo, tuklasin, kilalanin, at paunlarin. Mga layunin, mga pamantayan sa pagkatuto, pangnilalaman na ipapamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto tungkol sa talento, kakayahan at kahinaan. Pagganap na isasagawa ang mga kilos tungo sa pagpapaunlad ng mga talento at kakayahan sa paglampas ng mga kahinaan. Sa batayang konsepto naman, ang pagtuklas at pagpapaunlad ng mga angking talento at kakayahan ay mahalaga sapagkat ang mga ito ay kaloob na kung papaunlarin ay makahuhubog ng sarili tungo sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili, paglampas sa mga kahinaan, pagtupad ng mga tungkulin, at paglilingkod sa pamayanan. Kaya simulan na natin. Ano ba ang iyong talento? Sa pagsisimula ng ating talakayan, aalamin natin at tutuklasin natin ang pagpapaunlad sa mga angking talento at kakayahan at paglampas sa mga kahinaan. Talentado ka ba? Lahat yata ngayon ng istasyon sa telebisyon ay may mga programang ang tema ay pagtuklas ng talento. Mapapansin ito sa mga programang may pag-awit, pagsayaw, pag-arte, o mga kakaiba, kakatuwa, at kamanghamanghang kasanayan o kakayahan. At sa ngayon, isa sa mga halimbawa ng mga ginagawa ng mga kabataan ay ang TikTok, vlog doon, upang maibsan ang init ng mga tao ngayon, nananatili lamang sila sa loob ng bahay, dulot ng pandemya, at kali-kaliwa ang mga makikita nating mga upload ng videos ng pagbabahagi ng kanilang mga kakayahan at talento. Katulad na lamang sa pagsayaw, pag-arte, pagpapatawa at iba pa. Talaga namang nakaka-good vibes at bawas stress. Ikaw, saan ka talentado at ano ang kakayahan ang pwede mo ring ibahagi? Kaya halina't tuklasin natin. Ano nga ba ang talento? Ayon sa Webster Dictionary, ang talento ay ginagamit na kasing kahulugan ng biyaya at kakayahan. Ito ay isang likas na kakayahan na kailangang tuklasin at paunlarin. Tulad ng isang biyaya, dapat itong ibahagi sa iba. Magkasing kahulugan ba ang salitang talento at kakayahan? Ayon kina Thorndike at Barnhart, mga psikolohista, sa kanilang beginning dictionary, ang talento ay isang pambihira at likas na kakayahan. Sa kabilang dako, ang kakayahan ay kalakasang intelektual or intellectual power upang makagawa ng isang pambihirang bagay tulad ng kakayahan sa musika o kakayahan sa sining. Madalas, sinasabi ng mga psikolohista na ang talento ay may kinalaman sa genetics o mga pambihirang katangiang minana sa magulang. Ang kakayahan naman ay likas o tinataglay ng tao dahil na rin sa kanyang intellect o kakayahang mag-isip. Sa gayon, ang kahusayan sa isang larangan ay ayon sa kanyang kakayahang intelektual.
Si Brian Greene, isang halimbawa, isang atleta at isa sa mga naniniwala sa teoryang ito. Gayunpaman, ayon sa kanya, ang pagtutuon ng atensyon ng marami sa talento sa halip na kakayahan ay isang hadlang tungo sa pagtatagumpay. Ayon sa kanya, mas mahalagang bigyan ng tuon ang kakayahang magsanay araw-araw at magkaroon ng commitment sa pagpapahusay ng taglay na talento. Ang mga bagay na ito ay higit na kaugnay ng kakayahang intelektual kaysa sa talento. Ang kakayahang intelektual ay nasusukat sa pamamagitan ng mga pamantayan ng pagsusulit. Sa kanyang aklat naman na The 7 Habits of Highly Effective Teens, napakaganda ng ibinahagi ni Sean Covey tungkol sa pagtuklas ng talento. Ayon sa kanya, ang bawat tao daw ay may talento at kakayahan. Kadalasan nga lamang, ang nabibigyan natin ng pansin ay yaong mga makaagaw atensyon tulad ng malaanghel na pag-awit o makapigil hiningang pag-ikot pataas ng isang siklista. Maraming mga kakayahan, bagamat di napapansin ang mahalaga, hindi ito napapansin. Mahalagang tulad ng kakayahang patawanin ng iba, kakayahang makinig, gumuhit, magsulat ng tula, maging mapagbigay, mapagpatawad, o maging kaibig-ibig sa iba. Walang takdang panahon ang pag-usbong ng talento. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang panahon ng pagsibol, lalo na ang mga teenager. Ang iba naman ay tinatawag nating late bloomer. Kaya hindi dapat ikasira ng loob at sa tingin natin ay napakasimple nating mga kakayahan. Kaya tandaan, maaring ikaw ay mahusay magpatawa, mahusay makinig, gumuhit magsulat ng tula, or maaring mga awitin ay mga halimbawa ng iyong talento at kakayahan. Kaya iyong tandaan, espesyal ka dahil ikaw ay likha ng Diyos. Kailangan nating tuklasin ang ating mga talento at kakayahan. Isang halimbawa, matapos lumilok ni Michelangelo ng isang napakagandang obra, tinanong siya kung paano niya ito ginawa. Tumugon siya ng obra ay nasa bato mula pa sa simula. Kinakailangan lamang niya daw ukitin ang mga labis na bahagi nito. Tulad din ng isang obra, ang ating mga kakayahan at talento ay taglay din natin, buhat ng tayo ay isilang. Tayo ang gagawa ng paraan upang tuklasin ang mga ito. Lahat ng sitwasyon at okasyon ay may oportunidad sa pagtuklas. Kaya tandaang mabuti. Ito yung mga halimbawa ng ginawa ni Michelangelo Buonarroti. Ang estatwa ni David, ang Sistine Chapel ng Katedral ng Batikano, at ang La Pietà. Tingnan natin. Ito yung mga halimbawa ng kanyang mga nililok. Sadyang napakatalentado ni Michelangelo Buonarroti. At ngayon naman, atin ang aalamin ang isang napakahalagang teorya na binuo ni Dr. Howard Gardner noong 1983. Ang teorya ng multiple intelligences, ayon sa teoryang ito, mas angkop na tanong ay ano ang iyong talino at hindi gaano ka katalino. Ayon kay Gardner, bagamat lahat ng tao ay may angking likas na kakayahan, iba't iba ang talino o talento, kaya tandaan, ito ang mga halimbawa. Una dyan ay ang visual spatial, verbal linguistic, mathematical or logical. Number 4, bodily kinesthetic, musical and rhythmic, intrapersonal, interpersonal, naturalist, existential.
Kaya isa-isahin natin ang mga multiple intelligence. Saan ka kaya nabibilang? Unahin natin ang visual spatial. Ang taong may talinong visual spatial ay mabilis matuto sa pamamagitan ng paningin at pag-aayos ng mga ideya. Nakakagawa siya ng mahusay na paglalarawan ng mga ideya na kailangan din niyang makita ang paglalarawan upang maunawaan ito. Ito yung paglikha ng mga bagay, gamit, at pagkahilig nito sa mga disenyo at kulay. Ang larangang ito ay angkop sa mga talino ng sining ng arkitektura at inhinyera. Maaari ding art teacher, fashion designer, cinematographer, interior designer, manlililok, pintor at photographer. Sa paggawa ng sariling disenyo ng mga kagamitan at mananaliksik, may mga latest tayong mga ginagawa ngayon, katulad na lamang ng may kinalaman sa sining sa online. So isang halimbawa rin yan ng visual spatial intelligence. Sunod naman ay ang verbal linguistic intelligence. Ito naman ang talino sa pagbigkas o pagsusulat ng salita. Kadalasan, ang mga taong may taglay ng talinong ito ay mahusay sa pagbabasa o pagbasa, pagsulat, pagkukwento, at pagmememorya ng mga salita at ang mga mahahalagang petsa. Sa paggamit ng mga wika rin, salita at iba pang mga paraan ng paglalahad ng kaisipan at damdamin ay bahagi ng katangian ng verbal linguistic. Sabi nga, sa larangang ito, nagbibigay ng talino sa pagsulat, katulad ng pagsulat, abogasya, pamamahayag, or ang journalism, politika, pagtula, at pagtuturo. Ganon din ang mga politiko. At sinasabi nga, sa pagpapaunlad neto, pagbabasa ng mga pahayagan at aklat araw-araw, pagsagot ng mga crossword puzzle, paggamit ng dictionary para sa mga salitang hindi maunawaan, pakikinig sa radyo, pagsasanay sumulat, panonood at paggawa ng mga documentaries para malinang ang verbal linguistic intelligence. Sunod naman ay ang mathematical or logical or ang tinatawag nating logical intelligence. Taglay ng mga taong ito na may talino neto sa mabilis na pagkatuto sa pamamagitan daw ng pangangatwiran at paglutas ng mga suliranin o problem solving. Ito ay talinong kaugnay ng lohika at paghahalaw at ang numero. Sa katangian nito, paggamit ng mga numero, hugis, mga simbolo, pag-unawa ng abstract, at magaling sa pangangatwiran. At ang larangan ng kaugnay nito ay sa pagiging scientist, mathematician, inhinyero, doktor, ekonomista, accountant, computer programmer, statistician, police, investigator, at ng iba pa. Para naman mapaunlad ang logical intelligence, maaari daw sa pagsagot ng mga puzzles, sa matematika at agam, panonood ng Discovery Channel, katulad na lamang ng National Geographic, magazine at knowledge channel. And of course, ang pagsusolve ng mga mathematical problem. Sunod naman ay ang bodily kinesthetic. Ang mga taong ito ay may gantong talino, natututo sa pamamagitan ng konkretong karanasan o interaksyon sa kapaligiran. Mas natututo siya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang katawan, tulad ng halimbawa sa pagsayaw o paglalaro. Sa kabuuan,
Mahusay siya sa pagbubuo o paggawa ng mga bagay gaya na lamang ng pagkakarpintero. Mataas ang tinatawag na muscle memory ng mga ganitong may talino. Sa larangang ito, karaniwang kanyang tinatahak ay ang pagsayaw, sports, pagiging musikero, pag-aartista, pagiging doktor, lalo na sa pag-oopera, konstruksyon, pagpupulis, at pagsusundalo. Katulad na lamang ng mga halimbawa ng magagaling sa sports, katulad ni Manny Pacquiao, sa larangan ng boxing, at sa weightlifting naman ay si Heidelin Diaz. Ganon din ang iba nating mahuhusay sa mga pagsayaw. At higit sa lahat, para mapaunlad ang bodily kinesthetic, kailangan daw ng pag-eehersisyo araw-araw, pag-aaral ng mga sayaw o martial arts, panonood ng mga programa o paglalaro ng sports tulad ng basketball, badminton, volleyball at iba pa. At maaari rin daw pagkukumpuni ng mga sirang bagay, kasangkapan, sa bahay at pagsali sa TikTok o pagre-record ng iyong talento. Galing sa pag-arte o galing sa pag-arte at ang pagsayaw. Isang halimbawa lamang yan para ma-develop ang bodily kinesthetic intelligence. Sunod naman ay ang musical and rhythmic intelligence o ang tinatawag nating musical intelligence. Ang taong nagtataglay ng talinong ito ay natututo sa pamamagitan ng pag-uulit, ritmo o musika. Hindi lamang ito pagkatuto sa pamamagitan ng pandinig, kundi pag-uulit ng isang karanasan. Likas na nagtatagumpay sa larangan ng musika ang mga taong may ganitong talino. Magiging masaya sila kung magiging isang musician, kompositor, disc jockey, guitarist, pianist, drummer, at iba pa. Of course, kabilang na dito ang mahusay sa pag-awit. Para naman malinang ang musical and rhythmic intelligence, ang pag-aaral ng mga paggamit ng instrumentong pangmusika at palagi ang pag-iensayo nito, panunood ng mga konsyerto online at pagsabay sa pag-awit. Lalo na ngayon, maaari mong gawin ito dahil ikaw ay nasa bahay lamang. Baka pwede mo nang simulan ng pag-ensayo. Sunod naman ay ang intrapersonal. Sa talinong ito, natututo ang tao sa pamamagitan daw ng damdamin, halaga, at pananaw. Ito ay talino na kaugnay ng kakayahan na magnilay at masasalamin ang kalooban. Karaniwang ang taong may ganitong talino ay malihim, mapag-isa, o tinatawag nating introvert. Sinasabi nga, sa pag-unawa ng sariling damdamin, kalagayan at pagkilala sa sarili, sariling kalakasan at kahinaan, at ang paggamit ng sariling kaalaman at pagpapasya. At ang kanyang mga larangang kaugnay nito ay ang pagiging isang researcher, manunulat ng nobela o negosyante, at maaaring ding counselor. Para naman mapaunlad ang intrapersonal intelligence, pagbabasa ng mga aklat, pagbabasa ng Biblia, at pagdarasal at pagninilay-nilay ang isa sa mga kailangan mong gawin para mas lalo mong malinang ang iyong intrapersonal intelligence. Sunod naman ay ang interpersonal. Ito naman ang talino sa interaksyon o pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ito ay ang kakayahan na makipagtulungan at makiisa sa isang pangkat. Ang taong may mataas na interpersonal intelligence ay kadalasang bukas sa kanyang pakikipagkapwa o extrovert. Tandaan, kapag intrapersonal, ito ay introvert. Samantalang kapag interpersonal, ikaw ay extrovert.
Kadalasan, siya ay nagiging tagumpay sa larangan ng kalakalan, politika, pamamahala, pagtuturo o edukasyon or social work, at maaari ding administrator, manager, principal, maaaring pastor, at ng iba pa. At para naman mapaunlad ang interpersonal intelligence, pakikipag-usap, pakikipagkaibigan sa iba, pangunguna o pakikisali sa mga dialogo o pag-uusap sa pamilya, pagsali sa mga samahang organisasyon, at pangunguna sa pagtulong sa kapwa para malinang ang interpersonal intelligence. Sunod naman ay ang naturalist. Ito ang talino sa pag-uuri ng pagpapangkat at pagbabahagdan. Madali niyang makilala, umumuntim ang mga kaibahan sa kahulugan or definition. Hindi lamang ito angkop sa pag-aaral ng kalikasan, kundi sa lahat ng larangan. Katulad po dito, binabanggit nga ang pagkahilig mo sa kalikasan o pagkahilig mo sa mga hayop at halaman. Kadalasan, ang mga taong mayroong gantong talino ay nagiging isang environmentalist, magsasaka, botanist, tagapag-alaga ng mga hayop, veterinarian, at ng iba pa. At ang intelligence na ito, ang naturalist, para mas lalo mong malinang or mapaunlad, ito ang mga katangian na kailangan mong gawin. Pag-aalaga ng mga hayop sa bahay, pagtatanim ng mga halaman, panonood ng mga palabas katulad ng Born to be Wild, Planet Philippines at Amazing Earth. Ito yung mga halimbawa lamang para malinang ang iyong naturalist intelligence. Sunod naman ay ang existentialist or existential. Sa bahaging ito naman, ito ay talino sa pagkilala sa pagkakaugnay ng lahat sa daigdig. Maaring ang mga katanungan mo ay, bakit ako nilikha? Ano ang papel na gagampanan ko sa mundo? Saan ang lugar ko sa aking pamilya, sa paaralan at lipunan? Ang mga ganitong kakayahan ay maituturing na life and smart people dahil naghahanap sila lagi ng sagot at katotohanan sa mga malalalim na katanungan, katulad ng mga nabanggit natin. Kadalasan, ang mga taong mayroong ganitong talino ay masaya sa pagiging philosopher, theorist, pastor o pari. At para naman malinang, ang existentialist intelligence ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga aklat, ng mga impormasyon online, pag-aaral at pagninilay sa word of wisdom, at ang mga kilalang pilosopo, pakikinig sa radyo o online ng mga aral mula sa kilalang pari, pastor, at ministro. Kaya tandaan, ito ang multiple intelligence ni Dr. Howard Gardner. Ano kaya ang iyong talino at kakayahan? Kaya aalamin natin yan sa pagbabahagi mo ng iyong talento. Muli, salamat sa pakikinig ngayong araw. Paalam!